who's ready to apply for U.S. citizenship. We are going to give you the details this afternoon on the show, plus giving away Knott's Berry Farm tickets. Get ready to learn and play as Kababayan LA starts right now. Ngayong hapon din po sa ating programa, kilalanin ang Filipino Hollywood Mafia. Pero wag po kayong mag-alala, they have nothing to do with anything illegal. But speaking of legal and illegal, we also have updates for you today regarding immigration. Kaya abangan niyo po yan. Pero bago ang lahat, makibalita po muna tayo. Pinoy na Pinoy, Weekend Balita. Ronnie Ligo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita, giving us the news twice a week here on Kababayan LA. Magandang hapon sa iyo at maganda ang balita, another victory for the Filipino people. Yeah, another data for the Philippine Maps world politics. At ito na nga, si Senator Miriam Defensor Santiago was chosen to be part of the International Criminal Court. So, ito ngayon si Senator Miriam Santiago mukhang mawawala sa ating Philippine Senate scene kasi nga she will have to serve. Actually, she was the first Filipino and Asian to be chosen as one of the International Criminal Court justices. Yes, International Criminal Court, what do they do for people who don't know? Oo, ito ay sa United Nations. They try yung mga tinatawag na genocides, cases against humanity, yung mga international human rights violations. Sila ang nagtatry nito pagka yung mga war crimes yan, kasama rin yan. Itong mga justices na to, normally nagpupunta sila sa The Hague, Netherlands, pero sa iba't ibang cities din sila nagsiserve kung saan kila itry itong mga war cases na ito. And Senator Miriam Defensor Santiago also pointed out that being a female judge, she will be able to add a different perspective to that court because a lot of impunity are directed at women and that many complainants are women dito sa korte na ito. That's true, she was chosen, out of 104 votes, 79 ang pumili sa kanya itong mga states na ito. So si Senator Santiago ang unang-una actually ang napili, There are 18 vying for the seats, 6 ang bakante dyan. Si Senator Santiago ang unang-unang pinili. So, the next 6 months, mukhang wala na siya sa Philippine Senate at she will have to serve dito sa International Criminal Court. So, isa na namang magandang balita para sa bayan ng Pilipinas. And of course, ang nag-nominate sa kanya, si Presidente Noynoy Aquino. It was a 4-month campaign on the part of Senator Santiago. Yes, congratulations, Senator Miriam Santiago. We wish you well. More power to you. And please represent well for us sa International Criminal Court. Meanwhile, Ronnie, you mentioned earlier, Pangulong Noynoy Aquino, parang kinastigo ni Chief Justice Corona sa kanyang talumpati. Of course, we expect Chief Justice Corona facing impeachment now sa Pilipinas to defend himself. Oo, actually, na-impeach na siya ng House of Representatives. He will have to be tried by the Senate na nag-convene na ngayon para impeachment court na sila ngayon. At nagkaroon ng rally dyan, yung sa Supreme Court, kung saan binatikos nga ni Chief Justice Renato Corona si Presidente Noynoy Aquino at tinatawag pa ang kanyang administrasyon na isa raw mukha, isa raw dictatorship. Alam naman natin, medyo sensitive yung issue na yan, especially for the family, for the family of Aquino, na kung saan sila ang mismo ang nagpabagsak sa diktadorya ni Presidente Ferdinand Marcos noong araw. So ito, binabati ko siya. Alam naman natin ang issue ngayon, bukod sa na-impeach na nga si Justice Corona, sinasabi naman ni Presidente Noynoy Aquino, masyado kasi siya yatang close kay arestadong dating Pangulong Presidente Gloria Arroyo. Okay, pag sinasabing martial law, iyan yung wala ng batas, kundi lahat ng desisyon ay napupunta sa ehekutibo. Of course, we all know, tatlo yung sistema natin sa Pilipinas, Executive, judicial, and ano yung isa? Judiciary. Judiciary. So ngayon, legislative. Executive, judiciary, and legislative. Right. Ronnie, nalilito ako sa'yo. Ngayon, sinasabi na pagka martial law, executive branch lang ang umiiral. So anong grounds niya for saying na looming dictatorship ang nangyayari ngayon? Kasi nga mukha raw pinapractice ni Presidente
Noynoy Aquino ang kanyang executive powers at mukhang pinamamalas niya na talagang malakas siya at gusto niya kung ano mangyari, yan na ang mangyari, no? Wala nang, hindi rerespetuhin ng judiciary, ang legislative. However, no, ito namang sinasabi ngayon ng administrasyon ni Noynoy Aquino, this is just but ongoing program on their administration na talagang kung may mga nag-commit ng corruption, may nag-commit ng mga illegalities sa kahit anong mga parte ng gobyerno, they will have to face the court. Ito ang sinasabi ngayon ng administrasyon ni Noynoy Aquino na kung talagang ikaw ay may ginawa kang kasalanan sa taong bayan, you will have to face it at hindi naman ito porque sinabing ito ang gagawin ko, dictatorship ito, no? Of course, like I said, no, ang Senate ngayon nag-convene as impeachment court na kung saan talagang malalaman natin kung talagang itong si Chief Justice Renato Corona I will have to be removed from the Supreme Court. So, in short, Ronnie, meron pa rin namang due process na nangyayari. Pinagbotohan pa rin ito sa Kongreso, pagbobotohan ngayon sa Senado. So, parang hindi naman talaga parang diktadorya ang nangyayari. But meanwhile, Ronnie, maraming salamat sa paghatid mo ng mga balita. Alam ko may mga balita rin at panawagan mula sa Philippine Consulate General in Los Angeles. Very quickly, we have last 30 seconds on this segment. Right, tomorrow, December 15, at 7 p.m., meron po tayong simba dyan, simbang gabi po, no, sa Holy Angels, Cathedral. Ayan lang po i-announce natin. At saka po yung paggamit po ng Philippine Consulate name sa mga inyong promotion ng inyong businesses at kung ano-ano man na paggamit nito mga pangalan ng Philippine Consulate, pinagbabawalan ho ni Consul General Mary Jo B. Aragon. Ayan, biglang nag-rap na ngayon si Ronnie Laigo. Thank you so much. Mas marami pa pong impormasyon sa midweek at weekend balita, also online, www.balita.com. Thank you so much, Ronnie, and we'll see you next week. Thank you. That was Ronnie Laigo, Editor-in-Chief of Midweek and Weekend Balita. Para po dun sa mga you weren't able to catch it, yung sinabi niya, no, pinagbabawal po ng Philippine Consul General in Los Angeles ang paggamit ng pangalan nila kung kayo po ay may mga events, sa mga invitation. Kung wala po ang pahintulot ng Philippine Consulate General in Los Angeles, hindi niyo po pwedeng gamitin ang pangalan nila. Alright, we're gonna be back for more on Kababayan LA. Don't go away.